Magandang gabi mga boss, mga kamping. Oy, balitang-balita yung mga boss Si Sabit nagbigay ng reaksyon sa kasong sinampano to ng kaso, plunder. Pakinggan natin, bibigay tayo ng konting pitik lang, yung kung makapag-react lang ba. Tungkol dito, alam nyo, maski paano, kilala naman si Chavit, di ba? Kilala to na mabangis, di ba? Sige, tuloy. Sinampahan ngayong araw, ika-20 ng Oktubre, si dating Ilocosur Governor Chavit Singson ng ilang mga reklamo kaugnay sa isyu ng korupsyon ukol sa lugar nitong Minsay, Pinamunuan. Personal na inahayan ng abogadong si Attorney Estelita D. Cordero, leader ng grupo Warriors T. Narvacan, ang reklamong plunder sa Office of the... May edad na po yung babae, may edad na. Tsaka attorney, Ombudsman laban sa dating alkalde, kasama pati Vice Mayor nitong si Pablito Sanidad Sr. at iba pa. Patay sa kanilang reklamo, aligasyon nila na nagkaroon naman ng sabwatan sa bentahan o pagbili ng munisipalidad ng Narvacan sa isang lote sa kanilang lugar. Naniniwala ng grupo na mga isinampang reklamo ay nagkaroon ng kuntsabahan sa pagbili ng nasa 99,000 square meters na lupa. Knowing Chavit, magaling ho to hindi ba? 99,000 square meter? Sa halagang higit 140 million pesos na kung ikukumpara sa zonal value ay nasa 49 million pesos lamang raw. Busa nito'y nanindigan silang ito ay paglamag sa Republic Act No. 7080 ng Plunder Law dahil nabili ng overprice at kulang-kulang 100 million pesos ill-gotten wealth naman kung maituturing. Bukod pa rito, kasabay din inahay ng complainant na si Attorney Estelita D. Cordero ang reklamo paglabag naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o ang Republic Act No. 3019 laban pa rin kay former Narvacan Mayor Chavit Singson. Aligasyon nila sa graft complaint ay illegal na pag-okupa at pagsasa pribado sa isang bahagi ng baybayin sa Sulbec, Narvacan, Ilocosur na kaloonan ay nakilala bilang Santorini. Ito naman nila iginiit na wala umunong permit ang pagpapagawa sa naturang resort at bigong makakuha pa ng environmental clearance. Kung kaya't... napakaganda po niya Santorini na yan. Nakikita ko yan. Pinapakita ni Chavit doon sa bisita na reporter Talagang napakaganda. Talagang napakaganda. Yan puti lahat Ang laki niyan. Tabing dagat. Ang putik. Tuloy. Sa inihayang reklamo, ang pagpapawalang bisa sa naganap na iligal na bentahan pati ang demolisyon sa naturang istruktura. Ating pakinggan si Attorney Estelita D. Cordero, ang complainant. Mabigat yung complaint Kailangan demolition pa. Pucha, tibay nito. Buti binuhay pa ito ni Chavit. Mamaya may paliwanag si Chavit di ba? Tuloy. Properly in accordance with the provisions of the Plunder Act, which is requisition perpetua. Lahat ng kasamahan niya na dito sa gawa ng lahat ng hindi masang-ayon sa batas, pati government employees, tayo ng Penro, o yung municipal assessor namin, kasama po lahat yan sa kaso. At hinihingi po namin na madaliin. Kasi matagal na po kami Galit si Ading, si Lola, galit. Adaliin! Kasi matagal na po kami. ng hustisya sa probinsya namin ng Ilocos, lalo na sa bayan namin ng Narvacan. Alagip din sa kanilingan nakapaloob sa reklamong inihain, maging ang pagsasagawa ng lifestyle check para sa dating opisyal ng Narvacan, habang nagbigay paliwanag naman ng naturang abogado kung bakit lamang o ngayon lamang ito ay naghain ng reklamo laban kay Chavit Singson. Ating maling balikaan, si Attorney Estelita D. Cordero ang naturang naghain ng reklamo. Mamaya magbigay tayo reaction dito, mga friend. Kasi sasagot si Chavit Magtatangka ka bang mag-profile ng panahon ni Duterte? Na kaibigan niya? Tama. Kasabwat niya, si Duterte? Tama. Nung panahon ni Gloria? Nag-file po ako ng mga kaso pero wala pa yung mga yan. Ibang kaso. Ngayon, itong sinasabi kong kaso ngayon, itong pagbili niya ng lupa na ang taas ng presyo, yung pagsira niya ng aming baybayin, 2019 lang po yan nangyari. Ngayon, 2019, si Duterte ang presidente. Paano ka magtatangkang kasuhan siya? Tama. Kalukuhan mo ito, this is another diversionary tactic. Yan. And part ng mga takdog. Dahil doon nag-fast. Ito na yung sagot ni Chavit, mga boss. Dito na tayo magbibigay na Yung galit ng matanda, wala tayong maibigay. Dahil may rason naman siya kung bakit ngayon lang niya pinail. 2019 lang yung Santorini, yung magandang resort doon.
Paano kung magpapile, kaibigan niya si Duterte, o, di ba? Kaya ngayon, na-timing, di ba? Pero may sagot si Chavit, pakinggan natin Chavit. Matagal lang tinaron sa amin na first cousin yung mayor na tinalo ko. Attorney Pili Cordero, she is an extortionist. Ilang beses namin binigyan ng pera. Extortionist, sabi niya, she is an extortionist. Ilang beses ko nang binigyan ng pera, ha? Teka. Yang ano mo na yan, Chavit? Magbibigay ka ng pera sa extortionist, di pinahuli mo. Mukhang hindi ako naniniwala sa tindi mo. Oo. Dating ano to waiting lord to Tsaka balitado rin ito na nagpapakechok Ha? Oo. Meron nga ako itong lumaban dito na parang reporter na tatakot na mapapatay daw siya, gano'n. Sabi ni Chavit, ba't ko siya papapatay? Di wala akong tatalunin. Mga gano'n sumagot si Chavit simpleng digong din to tuloy. Humingi. So, nagpapadala naman ako. Maya-maya hiningi. Last lang, nagpunta sa bahay. Maya-maya humihingi daw. Nagpapadala naman daw siya. Ganun ka ba Kayo ba mga boss, naniniwala kayo sa sinasabi ni Chavit na pwede siyang sa ano niya, kapangyarihan niya sa Ilocos Sur ba yun? Di ba? Ilocos Norte. Ilocos Sur yata ito Ilocos Sur to. Sa kapangyarihang hawak nito, may maglalakas ng loob para kikilan to. Extortion di ba? Sabi niya. Tuloy. Mismo, nagpunta sa bahay. Sa Narbacan. Magre-retire na ako. Pwede mong bilhin. Ini-extort siya, tapos pupunta pa sa bahay niya. Katapang naman ng ale. Ha? Chavit, Yung hotel resort ko. 20 million lang, mura lang, sabi niya. Mura naman yan. Sige na nga, para matapos lang ako. Pupunta ako sa bahay niya, tinignan ko, nasaan yung resort hotel niyo? Eto, ang tinuro niya, maliit na bahay, 2 kwarto lang na maliliit. Pagpasok ko sa kwarto, kama na. Ang liit. Paano ko naman bibili ng 20 million? So, hindi ko binili. Nag-aalit na naman, yan. Madalas ganyan, pagka kailangan ng pera, buwabanat. So, hindi naman. Binibigyan ko naman. Ba't? Ibig mo sabihin, para kang tulonggis na ini-extort ka sa kapangyarihan mo na hawak sa Ilocos Sur? Ako niniwala, mga friend. Kayo ba? Tuloy. Alay na Kaya pinadabanda naman ng extortion. Yung mga pinagagawa niya. Dahil marami ng Ngayon ka lang nag-demand ng extortion kung kailan ka sinampa ng plunder. Tsaka pinapa-lifestyle check ka pa nung ali. Mukhang maraming alam, Pero bilib ako, Hindi natukhang, Hindi nadali, Oo. Ilang beses na nangingi ng pera, tinatanggap niya lahat. Ito sir na extortion case ay ifa-file nyo pa lang or meron na po kayong final dati? Yung pinsan buo niya na mayor, 10 years ago, pinahilang ko na, hindi lumalabas sa ombudsman. Dapat yun ang kasi niya sa ombudsman. Ginawa nila, in one barangay lang, marami yan several pinirman ng vice mayor, the whole board, mayor councilors, ng resolution. Isang sample, 9 million binigay nila sa isang barangay, Solbec, for the benefit of 65,000 farmers of Solbec. Solbec is just one barangay. Saan sila kikita ng 65,000 na farmers? The whole population, the whole town, at that time is 44,000. So, sila naglalagay ng ghost farmers. Hindi lang yung marami yung 45,000 farmers. 45,000 farmers parang ginagamit. Hundreds of millions na nawala dyan. So, pinag ko lahat. Isa lang lumabas. Ang dami pang nakapile doon dahil nakaparking fee yata. Ewan ko. So, dapat yun ang halungkatin po nila bago sila magbintang. Puntahan ko lang tong plunder complaint nila. Yes. Ang sinasabi po ay bumili po kayo nung mayor pa kayo ng Narvacan ng overprice ng 100 million Yes. na piece of land. Ano po masasabi niyo dun? That piece of land, 10 hectares. Malaki. At that time, ang presyo noon, 8,000 per square meters. Yung mga mas mahal pa Pero pinensyon nila ng 8,000 per square meter. Meaning, 10 hectares. Puta, mahal, 8,000 per square meter. 10 hectares.
hectares is 800 million. Ako na nag-arrange dahil ayaw ko kumita. Gusto ko na tumulong. Wala silang paglalagyan ng bagong market. So, hindi ko nalilipat sa pangalan ko dahil hindi pwede. Dahil mayor ako, ibebenta ko sarili ko. Hindi. In-arrange ko lang, huwag naman ganyan. Ganito na lang ako. Instead na kumita ko, binigay ko lang ng 1.2. Dinalugin ako ng 680 million. Lugi. So parang sabi niyo po, sir, nag-abono pa, parang gano'n. Ano, lugi. Ano? Instead of, may bumibili sa akin noon ng 500 eh. Ano, 5,000 per square. 500 million. Binigay ko lang sa munisipyo ng 1.2. Ako pa nalugi, ako pa kinukomplain. Pero ang sabi nila, sir, 49 million lang dapat yung... Saan ka nakakit? Pusa, galing mo na yan sa pera, Chavit, nagpapalugi ka pa. Ng 10 hectares na 45 million. Kalukuhan yun, kaya dinibanda ko pa sila dyan. At that time, nakarecord po ang 8,000. Ngayon, 20,000 na per square. Hindi lang 8,000 aabutin yan, mas malaki pa. So, kita ang munisipyo dyan, hindi nalugi, hindi kumita. Kaya, mali yung, ako nga dapat bigyan ng medalya, ako pa dapat manda. Lugi ako. Sino nagpapalugi po ng ganyan? 8,000 ang presyo, binigay ko lang 1.2. Who is winning? 680 million lugi kagad. Ako lang po, sa buong Pilipinas siguro, nagpalugi ng ganyan. Pwede ko kitain kung corrupt ako. Sila ang corrupt dahil ang dami ng nawala na pera sa labakan, yung pinsan mo. Ako, eto na naman, dagdag na naman sa gulo to. Sa investigasyon na naman, dagdag na naman to sa Aliwan Comics na ating babasahin. Sa ombudsman pinail nung nung babae, yung kaso dito na plunder sa ombudsman. Pending pa sa ombudsman. Dapat bago na ako imbestigahan ito, ilabas nila yung mga pending case ni Edgardo Zaragoza. Ang dami po. Ang liwanag, 45,000 farmers, ilang million, 80 million, magbigay sila. Puro ghost. 44,000, it was certified by... Ibig mong sabihin, may alam ka na palang ganyan, nahayaan mo lang sa lugar mo. Ewan. The government, ang farmers na nabakan at that time, 6,000 lang. 45,000 farmers, ilang beses, paulit-ulit, 65,000 farmers. Ang liwanag! Bakit hindi nila balikan yun? Yun, dumadaan na ako kung hindi totoo siya sabi ko. Sir, ang sinasabi pa po niya doon sa complaint ay dahil binit yung lupa para sa economic and industrial purposes, dapat daw po hindi nyo binenta. Yun wala. Hindi. Parang mabait pala si Chavit. Ganun. Kunyari, ikaw ang mayor, ikaw ang gobernur, o whatsoever. Powerful sila sa hindi sila halos sakop nila yung Ilocos Sur na yan Di ba niya pwedeng patawag o sampahan ng kaso sa korte doon sa Ilocos Sur? Parang kagaya ng Davao, di ba? Pag sinampahan mo ng korte, bata ni Digong, dismiss. Kaya ni Kibulog, di ba? Pero pag sila nagsampa, aresto ka. Gaya nangyari kay Trillanes. Pumasa yung libel pagdating sa ombudsman, dinismiss. Kaya galit na galit si Pulong, di ba? Dinismiss yung kaso niya na pinail na, di ba? Inaresto yata na may probable cause dito sa korte nila dito sa Davao pagdating sa ombudsman na-dismiss di ba? Tuloy. Donate sino magdodonate? Walang magdodonate. Yung lupa daw na 10 hectares, sir, dapat daw pang LGU use yun, No. It was owned by a textile company before. Nakalimutan ko lang. Hindi siguro nakabili naman, di ba? So hindi siya, sir, parang kumbaga... Binili ko na, negosyo ko sana. Pero nung para sa munisipyo hindi ko na negosyo. Binigay ko at a losing price, 1.2. Ang tinatanong po nila ay bakit po binenta in the first place? Bakit po ba natin binenta yung lupa na yun? Wala kami panglalagyan ng market. And that's the only buo na 10 hectares along the highway na malapit sa bayan. Maganda po yun na lupa. Napakaganda. Sir, punta ako sa Sulbec, yung sa Santorini. Yes. Kasama din po sa... Binenta niya, ang gandang lupa. Binenta niya raw, sabi niya, di ba?
para gawing palengke, edi privatize yung palengke pa ng Ilocos Sur. Palengke ng Ilocos Sur, pag-aari ng, hindi ng gobyerno. Kung hindi yung nakabili, 10 hectares. Binenta niya raw eh. Di ba sabi niya? Ewan ko kung malibinig ko ha, pakinggan niyo ulit pag napanood niyo to. Pinay nila yung graft charges po na hindi daw dapat, wala daw sapat na permits, pati environmental clearance. Ano po reaction na doon? Ito po, mabuti na banggit nyo. Binili ko noon dahil lahat pinagbebenta yung mga tourism na ginawa nila President Marcos na wala namang kwenta. At that time, ang 300 square meters, 3,700 square meters. Wala pang kalahati hektarya. 3,728 square meters. Bili ko ng more than 5 million. Ngayon, ang bili ko yung mga katabi, 3 million, 12 million nga bili ko eh. 2,000 square meters lang. So, ito, binili ko lahat. So, walang diferensya to. Medyo sale po kami ng gobyerno. So, wala kang gusto bumili ito dahil May deed of sale daw sila ng gobyerno. Kahit ulo ko. Pwede pala yun, bibili mo yung property ng gobyerno. Siya yata ang gobyerno sa Ilocos Sur eh. Di ba? Kahit ulo. puro bato nandun eh. Walang nag-squat. Walang squatter dahil puro bato nandun. So para ang sinasabi niyo sir na hindi totoong illegal yung kinamkam, yung lupa niyo. Kaya dadamanda ko sila. May dito sila ko. Hindi nila alam kasi yung tinikordero yun, humingi ng kopya. Wala naman siyang karapatan, bigyan ko ng kopya. Yun yung hula-hulaan niya. Sabi nila sir ay may mga nasira daw doon sa environment kasi wala pong permit yung pag-construct nyo ng resort. So ano pong comment nyo doon? May titulo ako eh. Titulado yun. Noong araw, may lupa lahat yun. Tinanggal ko lang yung mga lupa. Napatitulo niya, nabili niya yung lupa sa tabi ng dagat sa gobyerno. Mukhang sana lumusot sa ano to, no? Ewan ko, pero kung sa lakas nito, sa dami ng pera nito, ewan pero hindi niya ano ngayon ang presidente. Hindi niya kaibigan ng presidente. Kaaway niya, ha? Oh. Para malinis. Kung may kasalanan ako ron, demanda nila ako. Multa ako. Kung may kasalanan ako. Pero may environmental compliance certificate kayo naman sir doon sa pagtatayo niya ng resort structure. Meron naman dahil private eh. Hindi naman kailangan dahil na private property may titulo eh. So nagtayo na, tulong nga ang malaking attraction ngayon eh. Kaya instead na private yon, gagawin ko na ng commercial dahil dami ng tourist attraction na para sa tao. At siguro na kami sa hotel dahil dami na ng tourist sa Bigan. Sir, ano na lang pong reaction ninyo na sabi niyo po pala, kilala niyo po ito si Attorney Cordero. Anong reaction niyo po na finailan kayo ng graft and plunder charges? Matagal na attack dog yan, professional. Extortionist. Oh, matagal nang attack dog yan, professional extortionist. Ikaw, Chabit, sa lugar mo, ma-extortion ka na matagal na. Well, tapos hanggang ngayon, ini-extort ka pa, ibig mo sabihin. Tatawarin mo ko, Chabit, hindi ako naniniwala. Totoo. Tumanggap ng pera eh. Oh. Nangingi ng pera, tinanggap naman. Bakit mo binibigyan kung wala kang kasalanan? Pag nagbibigay ka ng pera, ini-extort ka, sabihin mo, buti sana kung magsasaka ka na, isa ka lang Chabit singsong ka, ini-extort ka. Naman. Maniwala pa ako kung ikaw mag-i-extort. Pero ikaw ini-extort, Panginoon. Kayo ba mga pre, naniniwala ba kayo sa rason nito na kinikikilan siya, matagal na, nitong matanda, at parati niya raw binibigyan pag siya kinikikilan. Tapos ngayon kinasuwap, ewan, hindi, ayaw, kulab tayo, hindi ako nakapaniwala dito sa nangyari sa'yo, Chabit. Chabit Singson! Oh. Katapang at tao! Napaka-powerful sa Ilocos Sur.
ini-extort ng isang babaeng matanda. Ano naman? Ang kababalaghan yan, Chavit. Ayaw ko na lang gulo daw. Sige nga, bigyan ako ng bigay. May mga tao nagbigay. Ayaw daw niya ng gulo. Pag bigay na daw siya ng bigay. Apo, Naka-video lahat at tutestigo sila. Latest nga, binibentanan ko ng hotel resort na 2 kwarto na maliliit, 20 million. Paano naman ako papayag niya? Nagalit na naman sa akin. Ayun, nagpaano na naman ngayon. Anong next action niyo, sir? Pero ito, hindi lang yun. Parang ko may nagpapaandar na sa kanya. Paano kagad sa ombudsman, kukulong daw ako. ayan na naman. Parang ko may nagpapaandar lang sa kanya. Galit na galit yung babae. May rason, Chavit. Kaya siya hindi nag-file. Ngayon lang siya nag-file. Tiniming niya na kalaban mo yung Pangulo. Nung ka pa pala dapat gusto niyang filean yan eh. Oh, kaya lang Duterte nga at kaibigan mo. Oh. May rason yung babae pero yung rason mo na extortionist yung babae at ikaw ang ini-extort. Ewan ko, walang taong nakakakilala sa bangis ni Chavit na maniniwala sa sinasabi nito na siya ay nai-extortion sa kanyang kaharian, ha? Kaharian na nito Ilocos. Diba? Atay tayo dyan. Kung totoo yan, I'm willing to go to jail. Oh. So this another, they're taking advantage. May nagpupundo na naman dito naman ako. Meron po ba kayong hinala kung sino yan, sir? Meron, pero hindi ko masabi dito, magdadalay lang. Sige po. Ano na lang next nyo gagawin, sir? Anong next action, course of action po ninyo? Sasagutin ko, kung tawagin ako, sasagutin ko. At pagpapayag din ako counter charges. Dahil hindi naman totoo itong mga bintang nila. Thank you so much. Thank you very much. Salamat. Oh. Hindi raw totoo yung mga bintang nila. Oh. Bakit ka nagbibigay kung sinasabi mong ini-extort ka? Magulo mga boss. Tapos ngayon ka magpapile ng counter charges. Malabo pa sa sikat ng araw yan. Chavit, magkulab na tayo. Kayo ba mga boss, naniniwala kayo na may taong malakas ang loob, nakikikilan si Chavit Singson? Halos wala na nga hong lumalaban sa mga yan. Sa Ilocos Sur, wala na hong lumalaban. Dahil pag nagtap, hindi takot o whatsoever, ha? Sagittario, shout out, ha? Demonya si Rox, kaya niyang magpanggap. Hoy, Joella, binastos mo si God. Dapat ang sinishare mo sa salita ng Diyos, bakit mo iniligtas sarili mo? Ilabutan ka nga, kakahiya ka. Kakaya kang nilalang. Isa na ring wala sa katinuan dahil sa mga kademonyo ang pinagagawa niya. Totoo. Yun na rin ang tingin ko sa kanya eh. May tililing na rin. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. May bahay, long time no see. God bless always. God bless, Raul. Raul ulit oh. Kala ko si Kibulok lang ang magaling sa pangloloko ng mga kababayan natin. Ito din GIL o ipinangalan garantisadong hindi si Panginoong Hesus ang Lord nito. Oo. Sigurado. Baka si Jesus na barbero. Meron ng barbero ito, pangalan Jesus eh. Raul Villanada ulit oh. Hindi pa nagigising ang mga kabayan natin sa mga kultong ito. Totoo. At patuloy pa rin silang nagpapakatanga. Oh. Maski na ang ipinaboboto na sa kanila ng mga putang na, mga kampo ni Satanas, ay puta. Ay nako. Di ba? Brado Ludovico, blessed morning Karox and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Itong si Joel is Lord, kapareho na rin kay Baliw. Huwag na niyong isabit ang Panginoong Jesus sa mga katarantaduhan ninyo. Ching Hinduropot Chupi, kakapal ng mga mukha nyo. Kawawa talaga ng mga taong tanga. Marilo Pabian, shout out. Yan ba ang pastor na masasabi? Nagdiriwang ng anniversary ng kanilang simbahan pero ang pinaghihiyawan yung kaso niya sa gobyerno. Nakakalungkot na kay dami pang nabubulagan sa pagsunod nila dito sa huwad na pastor. Gising na kayo mga kababayan. Naliligaw kayo ng tunay na Diyos na ating tagapagligtas. Sure, pagtalikod ng mga yan, iiling-iling ang dakdak sa dakdak niya. Sa tamang forum ka maghumiyaw.
Kaya nga eh. Tanga talaga. Nelson Nukop, shout out. 11 likes from Rome. Karox, nakakapanindig balahibong speech ni Boy Dila. Walang pakundangan sa pagdepensa sa sarili. Pati si Lord ginagamit. Totoo yan, Nelson. Shout out, Michael Edwin Mike. Shout out, my friend. Sumagot si 3J Siopo. Ano pa nga ba? Si S nga nakikipag-argue pa kay Jesus na nag-quote din ng Bible. Pero makikilala mo ang tunay na nakanampalataya ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang lifestyle at pananalita. Totoo yan, 3J Siopka. Bula ang propeta, ang hayop na yan. Hindi ko naman mabasa yung pangalan mo, friend. Ano ba yan? Hapon ba yan? Hapon. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyong mga boss. Annalisa Polinar, ha? Jesus Mar Joseph, sabi Tedeli, mahabagin langit. Kakilakilabot po si Rox. Hoy, Mr. Boy Dila, tantanan mo ang paggamit at paglinis-linisan mo. Nayawa ka. May pa-privilege speech ka pa sa leche ka. Bakit ka nasa Senado? Bakit? Nasa Senado ka ba? Di ba dapat tungkol sa Diyos ang topic ng pagsisermon mo? Hoy, inutil. Kahit maputol man ang litid mo sa kasisigaw ng puro kasinungalingan mo, nabuisit ka. May ulo tiya Deli, maglusatan ka kasi tulad mo rin lang ang bugok na malupit na topak na may sayad sa utak. Ang maniniwala sa iyo, pilit mong kinukubli ang karumihan mo at kababuyan mo sa pagiging dakilang impostor. Bakit anong tingin mo sa amin? Bakit anong tingin mo sa amin? Inutil din katulad mo para maniwalang inosente ka. Tantanan mo yung pagdadrama mo, meron ka ng bahid putik sa korte at sa taong bayan ka magpaliwanag na bugok ka. Huwag mong gamitin ang mga sumasamba sa samahan ninyo at simbahan ninyo. Mangilabot kang yawa ka dahil nakakapanggigil ka ng yumot sa utak. Doon naman po sa isang topic mo, Sir Rox. Naku, ayan na nga po sinasabi ko, Sir Rox, ano po? Teka, Sir John Lloyd ng Cavite chapter, kilos-kilos na po tayo at nang tayo po may mapatunayan na bilang isang makisig at maangas na Caviteño. Masyado siyang active, mga Tia Delica, active siya. Araw-araw, siyempre, meron siyang press con, interview sa kung ano-ano ang channel, ano-ano programa sa mainstream media. No? Ngayon, dami na namang interview sa kanya. O, tanong dito, tanong doon. Kung ano po ang tulin ng bunganga sa pagsasalita at halos kabi-kabilang interview ba, dapat po, sir, simbilis din po ng kidlat ang ating aksyon umay na po ang ating mga kababayan na puro patawa at puro pananakot sa mga mandarambong hanggang ngayon po. Ni isa wala pang nakukulong at nasasampulan. Inip na po kami sa resulta, sir. Magpakita ka na po ng resibo at patunayan mo pong ikaw ay malupit na itim na agila ng Cavite. Kaya po lalo nang umaangas ang mga akusado kasi masyado po tayong malambot, sir. Sa bandang huli, sila pa ang nananakot at di na sila makikipag-cooperate. Yun po ang malupit. Sa bandang huli, Sir Rox, yung akusado pa, ang matapang ng hapog. Ay, ewan. Bahala na kayo sa buhay niyo. Mga leche, mga buwisit. Inam. Na high blood naman po. Kalat ni Baya, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out, my friend. Tonic, shout out. Tarantado ka, Villanueva, ikaw ang numero 1 magnanakaw, pati rilyon, ginagamit mo, gago. Galit si Tonic. Shirley J. Sir, tumigil ka nga, Joel Villanueva, ginagamit mo pa ang Diyos, buwisit na to. Paikutin mo man ang mga kakulto mo, hindi ka pa rin ligtas sa Diyos Ama. Kinakarma ka nga eh. Totoo. Erlinda Lapisiro, shout out. Hindi nahiya sa Panginoon si Jolie Slayer, ha. Jose De Leon, shout out. Naku, akala ko mas malaki ang nanakaw mo. Mas mabango ang labas mo ang labas,
mas mabango ang labas mo at kung isang prutas ng mangga ang iyong ninakaw ay napakasama mo ng tao dapat ikulong ka agad. O yun. Kung mahirap, kulong agad. Dito honorable eh. Pastor pa ang puta. Nilo Fernandez, shoutout. Karox, nakapangilabot ang kasinungalingang ginagamit pa ng mga salita ng Diyos. Paano niya ipapaliwanag ang pagkasangkot niya sa PIDAP ni Napoles noong 2016? Hindi niya dito binanggit. Ay wala raw siyang kasalanan. Praise the Lord, wala akong kasalanan. Sabi ng gago. Kaya kong tingnan kayo. Isa-isa ng mata sa mata. Tangin na sa dami yan, dinaduling ka na, bugok. Sobrang arte mo sa drama. Joel is Lord. Ina mo. Tedo, may resibo ka nga, Joel is lying. Pero puro resibo ng katiwalian. Hi, Ted. Problemado ko, Ted. Pinapatawa mo ko. Ted, ulit, sana magpabaril ka na lang sa luneta, Joel Villanueva, para may pakinabang ka sa mga bulate. Ted na. Edmundo Cheng, shout out, my friend. John Dimango, shout out. Sabi ni Ted, Joel ay liar. Magpaliwanag ka kay Batman. Huwag mong gamitin ang Diyos dahil walang flood control sa langit. Bobo, stupido, tanga. Makukulong ka rin. Sana nga, Ted. Ted na naman. Nakakapanggigil to si Joel is liar kung magsalita. Gandang sapukin. Sana magpabaril sa luneta. Napakinabangan ka pa sana ng mga bulate. Librado Ludovico ulit. Sorry, Karox. Fast forward muna. Isang sinungaling itong GIL kampun din ito ng mga dutae. Ted ulit, ha? Parang si Trillanes din palang kung magsalita itong si Elijah San Fernando. Kung ganyan, sana mga senador at kongresista, walang problema ang taong bayan. Alam niyo, mas malupit ang mga nasa kongreso eh. Oo. Kesa sa nasa senado. Bakit? Mananalo bang kongresista si Kimo? Aber? Mananalo bang kongresista si Lito Lapid? Aber? Hindi sila mananalo. Pero sa Senado, mas madali silang makakuha ng boto. Dahil 12 nga lang eh. Oo. Ang boboto pa, buong Pilipinas. Kaya kaya sila dun pupunta sila, madaling lumusot dun eh. Oo. Maski ang mga ibang nandiyan dyan, hindi mananalo sa Kongreso yan. Kaya lang, yun nga, ang nananalo sa Kongreso, yung mga pantilis. Oo. Ayan. May nag-reply si 3J Shop na naman. Kaso, mas kukunti ang mga katulad nila Trillanes, Ontiveros, Elijah San Fernando. Mas marami ang nasa kampo ng kadiliman, lalo na sa Senado. Senado, tatatlo lang yata ang kampo ng mabating tao eh. Carlito Kanilang, shout out. Tama ka na, Boy Dila. Kapal na mukha ni Joel. Utang ina mga ito. Mga demonyo, no? Hey, si Baltasar, shout out. Villanueva, kung walang apoy, walang usok. Bakit ka nabanggit ng isa sa mga tumanggap ng pera sa flood control project? Kung hindi ka nakasangkot, bakit ka binabanggit? Para kay sinungaling pati Diyos, siyasamong pa sa kalukuhan mo. Totoo, kapal ng mukha. Lisa Cruz, shout out Talagang nakakilabot. Sabi nga ni Llamas, kahit demonyo, kayang sabihin ang scripture. Kakapal ng mukha, pero sa bandang huli, parang walang palakpak dyan. Wala nang papalakpak sa kanya, di ba? Lisa Cruz ulit, ginagawang rally ang para sa Diyos na pagtitipon. Walang sumigaw. Totoo. Mga tanga, magsialis na kayo dyan sa mga kultong napasukan ninyo. Hutay na kayo. Lisa Cruz, grabe ang mga demonyo na yan. Teresita Guzman, shout out. Good evening, Sir Rox. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka rin, Teresita. DCD, Sigrud, shout out. Wala sa lugar ang sermon niya. Puro pagpapataas na sarili. Kaiba pakinggan, lalo pasigaw-sigaw, lalong hindi ka panipaniwala eh. Totoo. Pero yung mga tanga na tatanga-tanga, naniniwala. Estrelita Hero, shout out. Good morning, Sir Rox. Kumusta po? Always watching from Japan. Salamat. Kamusta ka rin, ha? Estrelita ulit, ang sakit sa banks ng mga senador ni Digong nyo. Oo, totoo. Estrelita ulit.
Ako po sa totoo lang, di naniniwala dyan sa ibang pastors. Kuno. Direct po ako, darasal sa altar ko dito. Parehas tayo! Pero sa mga taong tulad niya, nila Villanueva, mga makabukalaway ang mga puhunan. Ako po, walang kwenta yan, mga yan. May mga agenda, mga yan. Sinabi mo pa. Tsaka, Estrelita, God is everywhere nga, di ba? Ano po? Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. No skipping ads, sabi niya. Elizabeth Iscare, shout out, ha? Ha? Good morning, Sir Rox. Siyempre, aamin ba yung si Villanueva? Kala mo, totoo sila sabi nitong magsalita. Hay, nako. Ginagamit nila mga salita ng Diyos, tapos kademonyohan naman ang ginagawa. Hoy, kayo-kayo lang naman ang naniniwala dyan. Yung kampo nila, dapat nga, pinakulong na ito. Kagaya nila Disgaya, Jinggoy, etc. Para mabigyan ng hustisya ang taong bayan at inuubos ninyo ang pondo dito. Hay, totoo. Wala pa, nakukulong. Jab Alvaro, shout out, ha. Good day, Sir Rox. Hayop sa kasinungalingan dito si Villanueva. Tama kayo, kulto ang grupong yan. Marami pa. Oo. Elizabeth Iscari ulit. Hi, Villanueva. Mas lalo ang madidiin sa mga pinagsasabi mo. Kasi nga, pabor ito sa sarili mong interes. At dapat di ka dyan nagsadadaldal. Dyan. Di naman sila ang nag-iimbestigar dyan sa'yo. Ay, tigilan mo na. Nakakasuka na ang mga daldal mo. Totoo. Supisa Bunaaw, shout out, ha. Isang magandang pagbati po sa inyo, kuya, at sa mga ka-warriors. Salamat. Elizabeth Iscari ulit, oh. Ay, naku, ICI na yan. Dapat tanggalin na yan. Mas lalo lang nga nakakagulo yan sa mga investigasyon nila. Parang cover up lang yan. At ayaw nilang i-live stream yan. Ano dahilan nila? Para bang sinisikreto nila ang mga ginagawa nila dyan. Ano yun? Ay. Ano mga plano? Kaya nga, independent eh. Reynaldo Gonzales, oh. Parang may kulang sa kasabihan ng mga magnanakaw ay kapatid na sinungaling. Meron pa pala pati sobrang magmagaling at pagpupuri sa sarili. Hindik-hindik na kabalintunaan at kabaliwan. Totoo, Reynaldo. Tumata yung balibo ko pag naririnig ko yung putang yan yan. Sa totoo lang, mapapamura kayo. Kakapal ng mukha ng putang yan. Bong Tupas, oh. Pare-pareho yan, kulto. INC, KOJC, GI. It's a big fat joke, Rox. Di pwedeng i-live ang ICI dahil manganganib ang buhay ng isang testigo dyan. Di ba kayo makakaintindi? Malalaking tao at pera ang pinag-uusapan dyan. Kailangan protektahan ang bawat isa. Common sense. O alam. Hindi ko alam. Basta na ako tatanungin mo, naniniwala ako doon sa representative San Fernandez ba yun? Odelia Alpiloros. Hello, Sir Rox. Ako, kinikilabutan sa mga pinagsasabi ng buwang na yan. Kaya nagwawala siya kasi wala na siyang lusot. Hi, Sir Rox. Kakasawa na talaga sila. Dasal lang po tayo na di sila magtagumpay sa masama nilang balak kay BBM. Kainis na pakinggan ang baliw. Baliw na yan. Di na siya matahimik. Ingat po tayong lahat, mga kabosing. And God bless to all po. God bless, Odelia. Richard Santos, shout out, ha. Wad na propeta. Totoo yan. Dapat yan kay mga yan, puta na, pinapako ng pabaligtad yung hype na yan. Oh. Salvador Marpil, shout out. Sir, mag-comment na lang po kayo kung ano ang opinion po ninyo. Mas mabuti pa. Mga alagad ng kadiliman ng puyan, si Joel Villanueva. Rogelio Asuncion, shout out. Joel is Lord now. After Joel is jail forever ka na, Rox. Ka-Rox. Kaya pero sa tadya ko, labo, tsura eh. 3J show po. Alam mo, Sir Rox, ito si Joel Villanueva, isang fake huwad, peking pastor. Ang tunay na pastor, salita ng Diyos ang pinangangaral
sa pulpito. Hindi ang political dilemma nila. Ito si Joel Villanueva, ginagamit ng simbahan para sa kanyang kapakanan. Ang tunay na pastor, una sa lahat, makapagkumbaba, hindi mambog. Totoo yan. Nagsisilbi sa bayan, hindi pinagsisilbihan ng bayan. Totoo ulit. Isang servant meaning, nagsisilbi, hindi amo o boss ang turing sa sarili. Totoo na naman. Number 4, modest living, hindi magarbo at pasikat. Totoo yan. Number 5, higit sa lahat, may takot sa Diyos. Hindi siya Joel ang kinatatakutan. 3J show ulit to. Ang hirap nito, Sir Rox, ang mga tao hindi rin marunong kumilatis ng peking pastor. Tanga nga, ano nga gagawin natin? Tanga. Ang daming tanga, oo. Yan ang isang dahilan. Kaya maraming naliligaw ng landas. Hindi lahat ng tumatawag ng Diyos Diyos ko, ay totoong mga Diyos, kundi ginagamit ang pangalan ng Diyos para sa kanilang katiwalian. Ang tunay na mga Diyos ay gumagawa ng mga utos ng Diyos tulad ng huwag kang magnanakaw. At sa tingin nyo ba, inosente si Joel dito? Nahatulan niya ng ombudsman during time of curfew. Totoo. Inabsuelto naman ng mga demonyong senador. O, di ba? 3J Shopper. Sa totoo lang, Sir Rox, nakakarindi ang boses itong Joel na to. Magkapareho sila ni Kibuloy na nagtatago sa imahe ng simbahan para makakurakot sa bayan. Pati tuloy yung tunay na nagmi-ministry na mga mahihirap dahil sa mga katulad ni Joel Villanueva, Kibuloy, at mga katulad nila ay nababahiran ang mga ganitong mga fake pastor. Hindi sila makakaatakas sa parusa ng langit. Hindi na ito makakatakas. Hindi nila ito matatakasan. Totoo yan, friend. DJ Show ulit, oh. Alam na alam ni Sir Rox ang Aliwan Comics. Anong dekada ka ba? Anong dekada ba yun? Oo naman. Mayroon pa yata DJ Show ulit, oh. Alam mo, Sir Rox, kahit pa natalo ka sa kaso mo, sa sister-in-law mo, meron dahilan si Lord yan. Tinuturuan ka ni Lord maging mapasensya. Pero malawak ang pasensya ko, friend. Sa totoo lang. Napakalawak. Meron magbubukas ng magandang oportunidad sa inyo ni Cecil. Basta lahat ng ito ay ipagpasa Diyos mo lang. Huwag mo nang murahin pa ang sister-in-law mo kasi lalo lang mag-aalab ang galit mo at hindi maganda yan para sa kalusugan mo. Salamat sa concern, mga friend. Salamat sa inyo. Totoo. 3J Soup na naman. Nax naman, songer ka pala, Sir Rox. Ganda pala boss mo. May tinatago ka palang talent. Gusto mo, itago mo na lang. Luma na yung joke mo. 3J Soup. Oy, Sir Rox. Ano at nagpapakalat ka ng maling impormasyon, ha? Bakit? Ano itong sinasabi mong problema niyong mga lalaki na kaming mga babae matapos namin makakuha ang gusto namin sa inyo? Ikaw, 3J Soap ka, batang Quiapo ka rin kasi, ano? Ano? Iiwan na lang namin kayo sa ere. Excuse me, Sir Rox. Kami po yung hinahabol-habol at pinapangakuan ng buwan at bituin. Ganun. Pero makakuha nyo na ang matamis namin, ano-ano na ang ginagawa ninyo. Pinaluha nyo si Ibong Adarna at pagkaganda-ganda. Wala kayong puso, wala kayong awa, wala kayong ewan. Para kayong si Joel Villanueva. Matapos sipin ang kaba ng bayan, wala raw siyang kasalanan. Nabudol nyo kami, Sir Rox. Nabudol nyo kami. Sir Rox, ay di pala ako kasali sa nabudol kasi super bait ng husband ko. Peace tayo, Sir Rox. Shout out sa husband ni friend 3J Soap na mabait. Pero maniwala ka, friend, pag tinitignan ko sa Facebook yung husband mo, mukhang pulis. Hindi kaya militar yun. D-Sed ulit, oh. Shout out D-Sed, ha. Sir Rox,
Nauso na yata ang pagtatago ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Totoo yan, Dised. Oy, mission accomplished mga boss. Shout out, Adorasyon Di Maranan. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia. Eman Escalona nak, shout out Ay nako. Christian Cheng, long time no see. Sana okay ka lang anak totoo lang. Ay, mission accomplished naman mga boss. Oo. Hanggang bukas pumuli. Brother Elias Isyo. Long time no talk. Pag gusto mo ng kakwentuhan, tawag ka lang. Pastor, kailan ulit tayo magkikwentuhan? Maganda, marami tayong pagkakwentuhan. Pastor Jun Lagon, pag okay sa'yo, kwentuhan ulit tayo maski na kaya lang napupuyat ka pa rin Good night. God bless. Ay nako. Chabit. Oy, magkano kayo comments kayo kung naniniwala kayo sa rason ni Chabit, na siya ay kinikikilan nung nagdemanda sa kanya ng plunder. Magandang gabi po, mga boss.